Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. Napolcom Calabarzon official, bumisita kina Mayor Vicente B. Amante at Mayor Jem Castillo. 6.7 million pesos fire code fees na kolekta ng SPC Fire Station mula sa January to February 2024. Anunsyo ng City Health Office para sa pagkuha ng Vax Card at Vax Certificate. CBRRMO San Pablo, agarang aksyon para sa vehicular accident. Senro San Pablo City nagsagawa ng joint inspection sa Global Food Solutions noong March 3. PNP Recruitment Program Information Dissemination. Pandin Lake Cooperative lubos ang pasasalamat sa Cooperative Development Authority. Communal garden farmers at agricultural workers ng lungsod ng San Pablo dumalo sa training on urban gardening. City Veterinarian Office magsasagawa ng free rabies vaccination sa iba't ibang barangay. Magandang araw, lungsod ng San Pablo. Magandang araw, San Pableños, para sa mga balita. Napolcom Calabarzon official, bumisita kina Mayor Vicente B. Amante at Mayor Jem Castillo. Para sa mga detalye, narito si Eman Samar. Upang mas lalo pang mapaigting ang magandang ugnayan ng pamahalaang lokal at ng puwersa ng kapulisan sa lungsod, ay bumisita at nakipag-ugnayan si Attorney Mia Quijano ng Napolcom Calabarzon kina Mayor Vicente B. Amante at Mayora Jem Castillo noong February 27. Kasama rin sa pagbisita sina Attorney Joyce Elbote ng Rizal PPO at San Pablo PNP Chief Wilhelmino Saldivar Jr. Personal ding inaanyayahan ni Attorney Quijano sina Mayor Vic at Mayora Jem Castillo para sa gaganaping programa ng Napolcom. Eman Samar, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. 6.7 million pesos fire code fees na kolekta ng SPC Fire Station mula Enero hanggang Pebrero 2024. Para sa mga detalye, narito si Anicel Valencia. Ayon sa report ni Fire Marshal Adrian S. de la Cruz ng BFP, San Pablo City Fire Station ay nakakolekta ang kanilang tanggapan ng may 6.7 million pesos fire code fees mula January hanggang February 2024 na higit na mas mataas sa 6.6 million pesos na nakolekta noong January hanggang February 2024. Ito ay ipinagmamalaking iniulat ni Fire Marshal de la Cruz sa ginanap na pagtataas ng watawat noong March 4 kung saan naging host ang SPC Fire Station para sa pagsisimula ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month. Nagkaroon ng demo ng mga dapat gawin kung nagkaroon ng tagas o singaw ang tangke ng gasul at ang tamang paggamit ng fire extinguisher. Ipinakita rin ng iba't ibang uniform ng mga commissioned at non-commissioned officers at ipinakilala rin ang BFP official mascot na si Bero. Sa pangunguna naman ni Vice Mayor Justin G. Colago at mga councilors ay pinagkalooban ng Certificate of Recognition si CLGOO Maria Alma L. Barrientos ng DILG San Pablo sa kanyang pagtulong at pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaang lungsod ng San Pablo sa pamumuno ni Mayor Vicente B. Amante, kung kaya't ilang mga parangal at pagkilala ang nakuha ng lungsod. Nagpaalala rin ang pangalawang punong lungsod sa lahat ng dumalo na mag-ingat sa sunog at bumati rin sa lahat ng mga kababaihan para sa pagdiriwang ng Women's Month.
ngayong Marso. Anisel Valencia, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Anunsyo ng City Health Office para sa pagkuha ng Vax Card at Vax Certificate. Para sa mga detalye, narito si Aldrin Tagayon. Sa mga kukuha ng bagong vaccination card, pumunta sa City Health Office at magdala ng affidavit of loss at photocopy ng valid ID kung nawala ang Vax card. Para naman sa update ng card, magdala ng letter of request. Kung gagamitin ang married name, magdala ng photocopy ng marriage certificate at valid ID. Para naman sa Vax Cert, mag-request sa FB page ng Health Information Center San Pablo City o via email spc.vaxcertph@gmail.com. I-send ang screenshot ng vaccination card at valid ID at passport kung paalis ng bansa. Para sa iba pang mga katanungan o concerns, mag-message sa Health Information Center San Pablo City o tumawag sa HIC hotline number na 0935-284-2872. Aldrin Tagayon, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. CDRRMO San Pablo, agarang aksyon sa vehicular accident noong March 3. Para sa mga detalye, narito si Julia Peñas. Agarang rumisponde ang Team 4 Delta ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa naganap na vehicular accident noong March 3 ng gabi sa may Barangay 1C na itinawag ng Barangay Control. Ang biktimang babae na 51 years old ng Barangay Dayap, Calauan, Laguna ay agarang nilapatan ng first aid at kinuhanan ng vital signs bago dalhin sa ospital. Julia Peñas, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Sendro San Pablo City nagsagawa ng joint inspection sa Global Food Solutions. Para sa mga detalye, narito si Joben Carandang. Pinangunahan ng Senro San Pablo ang joint inspection sa Global Food Solutions noong February 29 katuwang si Provincial Sanitary Engineer Gina Pabros at mga kawani ng City Health Office, Office of the City Building Official at Sangguniang Barangay ng San Nicolas. Ang joint inspection ay regular na isinasagawa ng nasabing inspection team upang ma-check ang operation ng mga kumpanya at ang kanilang compliance sa pagkuha ng business at building permits at compliance sa health, environment at solid waste management. Joben Carandang, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. PNP Recruitment Program Information Dissemination. Para sa mga detalye, narito si John Ray Magundayaw. Pinangunahan ni na Police Corporal Edmore Abiertas at Patrolwoman Maria Paula Antona ng San Pablo Police Station at ng PNP ACL 2024 Layag Diwa ang Recruitment Program Information Dissemination ng Philippine National Police at Philippine National Police Academy noong February 27 para sa mga college students ng Laguna State Polytechnic University, San Pablo Campus. Ipinaliwanag sa mga college students ang iba't ibang recruitment qualifications and requirements ng PNP at PNPA. John Ray Magundayaw, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Pandinlay Cooperative, lubos ang pasasalamat sa Cooperative Development Authority. Para sa mga detalye, narito si Chloe Fule. Lubos ang pasasalamat ng Pandin Lake Tourist Service Cooperative sa mga opisyales ng Cooperative Development Authority, Central Office at Extension Office Region 4A sa pangunguna ni na Assistant Secretary at Regional Director Salvador Valeroso sa pagbisita sa kanilang kooperatiba at pagbibigay muli ng panibagong livelihood project. Pasasalamat rin kay Mayor Vicente B. Amante at sa City Cooperatives Office sa pamumuno ni City Cooperative Officer Concepcion Biglete
sa patuloy na pagtulong sa iba't ibang micro and small cooperatives sa lungsod ng San Pablo. Chloe Fule, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Communal garden farmers at agricultural workers ng lungsod ng San Pablo dumalo sa training on urban gardening. Para sa mga detalye, narito si Stephanie Ilaw. 8 magsasaka ng lungsod ng San Pablo mula sa iba't ibang Communal Garden Registered Association at Agricultural Extension Worker at Feed Staff Abigail Agnes ng Office of the City Agriculturist ang dumalo sa training on urban gardening sa ilalim ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon. Stephanie Ilaw, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. City Veterinarian Office magsasagawa ng free rabies vaccination sa iba't ibang barangay. Para sa mga detalye, narito si Mary Hana Cabisuelas. Bilang pagdiriwang ng Rabies Awareness Month ngayong Marso na may temang Rabies-Free na pusa't aso, kaligtasan ng pamilyang Pilipino, huwag hayaang gumala ang mga alaga, ay magsasagawa ng free rabies vaccination ang City Veterinarian Office sa iba't ibang barangay sa lungsod ng San Pablo. Sa pagtataguyod ni City Veterinarian Dr. Farah Jane Orsolino at sa pagtulungan ni Mayor Vicente B. Amante at City Administrator Larry S. Amante ay magkakaroon ng schedule ng rabies vaccination ang bawat barangay simula March 1 hanggang April 30, 2024, maliban lamang sa March 25 hanggang March 29 kung kailan gugunitain ang Holy Week. Mary Hana Cabisuelas, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following. Para sa mga karagdagang impormasyon ay follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. I-follow din kami sa @Mascom Society SPC o mag-subscribe sa aming YouTube channel at Mascom Society SPC. Ito pa rin ang tagubilin ng ating minamahal na punong lungsod, Mayor Vic Amante, kasama si Vice Mayor Justin Culago at ang bumubuo ng Sangguniang Panglungsod. Gayon din ang ating punong administrador, Larry S. Amante. Serbisyong may ngiti, San Pableño ang wagi. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Sa ngalan ni Gali Galicia, ang ating City Information Officer, ito po si El Galomo. At ako naman si Chris Davidson Luwalhati ng SPC Mascom Society. Magandang araw! Ito ang Balitang